Pag-usapan na natin itong topic natin. Ah, paano ba? Paano ba umpisahan itong topic na to? Kasi napakawalang kwenta ni Sara Duterte. so parang ang weird. Parang hirap umpisahan itong topic na to kasi napakawalang kwenta nung sinabi niya. Pero kasi alam natin na kapag hindi na content, sasakyan ng maraming Pilipino. So, pansinin natin. Pansinin natin, guys. Oo. Ito kasi bagong pasabog. Hindi naman pasabog. Ito kasi bagong kasinungalingan. Actually, ang inaakusahan niya nagsisinungaling is si Presidente, si PBBM. Oh, ito yung sabi ni Sara. Ito yung sabi ni Sara. Sabi ni Identified Mind, start with itong bruhang to. Sige, I'll take your advice, Unidentified Mind. Itong bruhang to, si Sara Duterte, may bago na naman kasinungalingan tungkol kay PBBM. Anong sinabi niya? Marcos lied about not knowing impeachment efforts against me, sabi ni Sara Duterte. Ay, Diyos ko naman. Eto na naman tayo. Isisisi mo na naman sa ibang tao kung bakit kayo ni-impeach. Ano nyo, mga kababayan? Ano ba to? Pambansang gaslighter ba to si Sara Duterte? Pambansang gaslighter ba to na talagang isisisi lahat ng nangyayari masama sa buhay niya, isisisi niya sa ibang tao. Hindi ba pwede kasi natiwali ka, Sara Duterte? Sana makarating sa itong video na to. Hindi ba pwedeng kaya ka nai-impeach dahil nagnakaw ka ng 612.5 million pesos? Hindi ba pwedeng kaya ka mai-impeach dahil nag-death threat ka sa Pangulo? Hindi ba pwede na kaya ka mai-impeach dahil meron kang hindi maipaliwanag na amount sa iyong salin? Ang weird Ang weird. Tapos ang dahil pa niyang kinuwento. Sabi niya, si Martin Romualdez daw ginugroom na maging presidente sa 2028. Ano ba namang klase? Ano yan? Anyway, isa-isahin natin yan, mga kababayan. Pakinggan muna natin yung yung balita. Ito yung balita tungkol yan. Ayan. Direktang itinuro ni Vice President Sara Duterte si dating House Speaker Martin Romualdez na pangunahing dahilan sa likod ng impeachment move laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ay upang bigyang daan ang planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ng dating House Speaker. So merong isang taga Mindanao na nirecruit siya. Okay. So pinakita itong picture na to, nakausap ni former Speaker Martin Romualdez yung Makabayan Block. Okay. So malamang sa malamang, mga kababayan, ang gusto niyang iparating, ang kanyang positioning, ang gusto niya iparating sa mga naikinig sa kanya, si Martin Romualdez ay kinausap ang Makabayan Block para siya ay ipa-impeach noong 2023. Okay, sige. Punta natin. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for president. Tapos, sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na taga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. Wait! Mga kababayan, so 2023 pa lang, nasa isip na ni Sara Duterte, tatakbo siyang presidente? Kasi mga kababayan, yung pinakitang picture na yon, nangyari yon sometime in 2022 or 2023. So doon ko unang na-confirm. Dagdag pa ni Vice President Duterte, ginamit lang aniya ng Kamara ang social protection programs ng pamahalaan, gaya ng AKAP, AIX at TUPAD bilang political vehicle para makabuo ng suporta sa reklamo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, TUPAD na pinamimigay nila sa... Mo, tanga-tanga talaga ni Sara Duterte. Yung AIX, TUPAD, ang tagal na nun. Hindi pa presidente si BBM, nandyan na yung TUPAD, nandyan na yung AIX. Ang bagong nilagay dyan yung AKAP. Kasi yung AKAP ay para sa mga minimum wage earners. Oo. Yung mga hindi pasok sa qualification ng 4Ps. Yun yung AKAP. Maski nga si
Maski nga mga kaalyado niya nakinabang sa AX eh. Si Bongo nakinabang sa AX. Etong si Bato de la Rosa nakinabang sa AX. Etong si Amy Bababel nakinabang sa AX. Oh, ibig sabihin, ginamit din nila yon para makakampanya sila. Oh. Si Magalolong, ayan, si Magalolong. O yan, nag-AX din yan. Ano naman katangahan ito ni Amy? Ni Amy? Ni Sarah. Tapos yung dalawang nagtatanong sa kanya, kasing tanga niya, anak ka ng tipaklo. kaya walang maitanong na maayos eh. Oo lang eh. Oo. Kasing tanga niya eh. Ito lang eh. Sa bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle. Tanga, yung AX Caravan, si Amy gumagawa nun, bobo. Ang bobo nito ni Sarah, no? Ang bobo ni Sarah, guys. Sobrang bobo ni Sarah, as in. Kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency, yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, Hindi nag-caravan si Martin Romualdez ever. Oo. Hindi nag-caravan si Martin Romualdez ng AX. Maski AKAP, hindi na siya nag-caravan ng AKAP. Ang nagdi-distribute ng AKAP, DSWD. So, sinong ngayon nagsisinungaling? Sino ngayon nagsisinungaling, mga kababayan? Ang nag-caravan, si Amy. Sure yun. Kasi umiikot talaga siya. Maski nung panahon ng eleksyon, di ba bawal yung pamimigay ng AX sa mga kampanya-kampanya? Anong ginawa niya? Bumukod siya. Andito yung kampanya, nandiyan yung basketball court kung nasan yung kampanya. Yung AX niya nasa ibang lugar. Kasabay nung campaign. Sinungaling talaga tong babaeng to, guys. Sobrang sinungaling na ito ni Sara Duterte. Walang kaparis. No joke. walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa TUPAD at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. Tanga, galing sa DSWD yung listahan na yun. Bobo. 4-piece yun eh. Audited yun. Audited ang listahan na yun. Hindi yun katulad ng mga beneficiaries ng OVP hanggang ngayon kinukwestiyon ng COA. So nga. So nga nito ni Sara Duterte. Ang lala. Hindi kasi Congress ang gumagawa ng listahan, ang gumagawa nun yung tawag dito, DSWD. Ano daw, clear daw, manat may, sabi nung highest audit rating, bullshit. Sorry. Pardon my French. Tagal ko nagpigil, guys, eh. 15 days ako nagpigil, eh. Pasensya na. Dito kasi malayang-malaya ako sa studio. Anyway. Tawag dito? Clear daw siya. Di ba kakalabas lang ng COA ng statement? Naglabas sila ng COA memorandum. Reinforcing na hindi pa cleared itong si Sara Duterte sa kanyang issue sa COA. May apela. Oo, may apela na i-final. Pero, hindi pa siya cleared. Ito lang nilabas, di ba? February something. February 10 or 5, if I'm not mistaken. Hindi pa siya cleared. Legit. No joke. Na nilabas na pera ng gobyerno. Ayon pa kay VP Duterte, batid niya na noon pa mang 2023 ay may script na ang House of Representatives Yun, 2023 upang sirain ang kanyang kredibilidad gamit ang issue sa confidential funds at ginagamit lamang ang mga pagdinig bilang fishing expedition para makahanap ng butas kahit wala naman aniyang napatutunayang katiwalian sa kanyang opisina. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na batid niya ring may Okay, mamaya na kay PBBM. Doon muna tayo sa siya daw ay sinisiraan lamang sa mga hearing.
Oo. Doon muna tayo. Pag-usapan muna natin yun. Kasi mga kababayan, sabi niya kasi niya 2023 eh. Sabi niya sa balita 2023. Ngayon, kung 2023 yan, mga kababayan, if I'm not mistaken, the reference will be itong sinabi ni Franz Castro. November 16, 2023. Kaya kung mababalikan na, kung titingnan natin yung video, mga kababayan, makikita nyo, palaging pinapakita si Makabayan Black. Ayan o. Di ba palagi pinapakita si Makabayan Black? Kasi, ang reference niyan was in 2023. At nung si Franz Castro, ini-interview, nagsiwalat siya tungkol sa confidential funds ni Sara Duterte. Ito yung unang sabog nun no confidential funds. Ngayon, mga kababayan, etong sa kay Franz Castro, tinanong siya kung they will file for the impeachment. Oo, kasi nga naman, nag-a-allege sila ng katiwalian ng Office of the Vice President, are they going to file for an impeachment? Ang sabi ni Frank Castro, mga kababayan, tawag dito, may mga supposed impeachment talks. Supposed, or alleged. Pero, it is not serious and premature. Ibig sabihin, walang seryosong effort. The supposed talks on impeachment now are mere discussions of some congressmen. Baka sila pa nga yan eh. Baka sila lang yan, mga Makabayan Black. And not a serious move against Vice President Sara Duterte. As it is though, we in the Makabayan Bloc think that impeachment talks now are still premature. But it highlights the growing rift in the supposed unity team. Yan. Ang malinaw lang daw, ang sabi, kailangan niya ipaliwanag yung 125 million confidential funds. Okay. Alam niyo mga kababayan, hindi ako pro Makabayan Bloc. I think I've established that in the number of years na nagsasalita ako against them at kumukontent ako against them. Pero for the purpose of clarifying itong pagsisinungaling ni Sara Duterte, lilinawin natin to. Linawin natin mga kababayan. At this time, nitong November, nung panahon na to, actually kinontent ko rin to eh. Kinontent ko to noon. Pero noon, kampi pa ako kay Sara noon kasi magkabati pa yung unity. Pero unti-unti na ako nagkakaroon ng question marks niyan sa kay Sara Duterte. Anyway, so nung time na yon, na-float yung idea of an impeachment. Na-float. Pero walang effort. Bakit? Kasi hindi sinuportahan ng Kamara. Hindi ko sinuportahan niya ng Kamara de Representante. Kaya nga hindi yan natuloy noong 2023. Walang effort noong 2023. Kasi walang suporta ng Kamara de Representante. Ibig sabihin, walang suporta ni Martin Romualdez. Kasi siya yung House Speaker eh. At least during the time. So mga kababayan, logic will tell you. Kung ang gusto ng House of Representatives at the time ay siguruhin na may malawak na daanan si former Speaker Martin Romualdez na maging next President of the Philippines, bakit hindi siya tinuluyan noong 2023? Bakit nangyari yung impeachment 2025, 2 years later? Di ba? Mga kababayan, I challenge you to really think about it. Kung gusto ni former Speaker Martin Romualdez na ma-impeach si Sara Duterte, bakit hindi siya umaksyon noong 2023? Ibig sabihin, to some degree, baka to protect the peace or whatever, naging benepisyaryo si Sara Duterte ng proteksyon ng Kamara. Kasi wala pa namang hard evidence on the 125 million confidential funds. Wala pang matibay na ebidensya na nalustay yung 125 million confidential funds. Kailan lang ba nagkaroon ng pagdududa ang sambayan ng Pilipino diyan sa confidential funds na yan? Nagkaroon tayo ng pagdududa, mga kababayan, noong budget hearing ng 2024. Bakit? Kasi mga kababayan, doon sa budget hearing ng, actually,
No, not the budget hearing of 2024, but the budget hearing of 2023, if I'm not mistaken. Budget hearing ng 2023, nag-umpisang maging evasive si Sara Duterte. Mm. Nag-umpisang maging evasive, hindi niya sinasagot yung tanong ng confidential funds. Kung nakalimutan nyo na. Ay, wait. Is it 2023 or 2025? Yeah, it's 2023. Oo. Yun na yung ayan, yung kino-comment nyo ngayon na statement. Yung legendary I forgo whatever. Yun na yun. Doon na nagkaroon ng matinding question mark ang sambayan ng Pilipino. Bakit ayaw niya sagutin yung issue ng confidential funds? Di ba? Is it 2025 budget, Ate Mishi? Sige, sabihin natin, baka nga 2025 budget. Doon na nagkaroon ng matinding question mark ang sambayan ng Pilipino. Kasi marami siyang hindi sinasagot. Hindi niya sinagot yung issue ng sino si Mary Grace Piatos, etc. Marami siyang issue na hindi sinasagot. So, yun ang nangyari. Hindi yung propaganda, mga kababayan. In fact, mga kababayan, nakakatawa nga. Sinisisi pa ni Sara Duterte, si Stella Kimbo. She also accused former Appropriations Committee Vice Chairman Stella Kimbo of putting the narrative that the 125 million confidential fund of the OVP was spent in just 11 days. Mga kababayan, hindi ho yan narrative. Hindi ho yan kwento-kwento lang. Hindi ho yan simpleng naratibo lang. No. This is COA. COA ang nagsabi nun. Hindi si Stella Kimbo. Si Stella Kimbo, mga kababayan, hirap na hirap pa nga siya ipagtanggol yung budget ni Sara Duterte kasi nga dahil dyan sa 11 days na yan. Noong 2023 budget. Hirap na hirap pa siya ipagtanggol yan. Sabi ng DDS, clear daw sa COA? No, and wait, ulitin ko kukunin ko yung dokumento para lang clear and consistent tayo. Ayan nasa akin pa yung dokumento niyan, guys Ayan, tulad nito, isang echas na to. Tungkol sa confidential funds to February 16, 2026, COA. Ayan, COA yan. This refers to your letter dated, kung sino naman yung sumulat, hindi sinabi yung sulat, kung sino yung sumulat. This refers to your letter dated January 30, 2026, inquiring on the status of the notice of disallowance of the Office of the Vice President for calendar year 2022. Based on our records, an appeal from the notice of disallowance was filed by the OVP and the same is pending for resolution by the commission proper. Eugenio Dizon. Malinaw na yan mga kababayan. Malinaw na yan. Siguro naman. Wala nang question mark dyan. So walang kinalaman si Stella Kimbo dyan. Ang may kasalanan dyan, si Sara Duterte. Ba't kasi ayaw niya mag-explain dun sa confidential funds? Tapos ang sasabihin niya, ang gusto nila talaga si Martin Romualdez for president para susunod siya kay BBM. Nasa gabinete pa ako noon, so hindi nila ako maatake ng diretsahan. Sira ulo din to si Sara Hindi pa nga siya, tawag dito, ang malala nga dyan, nasa gabinete siya, tumitira siya sa administrasyon. Diba? Sumama siya doon sa Maisog, etc. 2025 yun. 2024 yun Tapos nag-resign siya June of 2024. Oo. Diba? Parang hindi maatake Siya nga, atake siya ng atake. Baka nakakalimutan nyo, mga kababayan. Nung tinanggal si Arroyo tsaka si Ungab na House Deputy Speaker, anong ginawa ni Sara Duterte? Eto, nag-post siya sa Instagram niya. Sabi, sa imong ambisyon, do not be tambaloslos. Dito nag-umpisa yung tambaloslos kay Martin Romualdez. Nag-resign siya sa Lakas CMD, tapos pinost niya to. Ayan. Siya yung umaatake noon sa administrasyon yung May 21, 2023. Tapos ang sasabihin niya, 2023 pa lang, gusto na nilang gawing presidente si Martin Romualdez. Ha?
Ipapa-impeach siya noong 2023, May 21, 2023. Fresh na fresh pa yung alyansa ng Bongbong Marcos at Sara Duterte niyan. Oo. Sino nagpabulok nung alyansang Marcos Duterte? Eh di yung sila. Mga Duterte. Sira ulo, mga traidor eh. O ngayon, puntahan na ngayon natin yung kasinungalingan ni Sara Duterte tungkol kay PBBM. Sa kanyang opisina. Sa kanyang pahayag, sinabi ni VP Sara na batid niya ring may alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinusulong na impeachment sa mababang kapulungan ng Kongreso. Nung lumapit siya sa akin, nasa hagdanan na siya, sinabi niya sa akin, "Don't worry, I'll take care of you." So parang nagulat ako, na parang, nagsinungaling ka kagabi, na hindi mo alam ang impeachment. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Giit ni VP Duterte, mismo Ha? ang Pangulo ay kasama sa pagpaplano ng kasong impeachment laban sa kanya at siyang direktor ng lahat ng mga pag-atakeng nararanasan niya. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo naman i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. Jed Meresi, Anong context? Anong context ng I'll take care of you? Wait, hindi ko naiintindihan. Paano siya nagsinungaling? Okay, wait Okay, punta na baka nandito sa sa article ng GMA yung konteksto. Ito kwento kasi. Ang kwento niya, nagkaroon daw siya ng opportunity to ask President Marcos about the issue na ipapa-impeach daw siya. This happened November 2023. She sought the help of Senator Amy Marcos, the president's sister, to discuss the issue with him before he left the APEC summit. She said she had an opportunity to ask directly Marcos about the issue. So November 2023. So kung November 2023 to, o di pasok siya dun sa timeline nung November 16, 2023. Kung saan sinabi ni Franz Castro na merong na posibleng may impeachment na maganap. Dahil doon sa 125 million pesos confidential funds. Malinaw ha? Malinaw. So ang konteksto nung sinasabi ni Sara Duterte na sinungaling si PBBM ay itong 125 million pesos confidential funds issue nung unang sumabog. Okay. So ito yung konteksto. Ngayon mga kababayan, nung sumabog yung issue noong November 2023, lumapit daw si Sara Duterte kay Amy Marcos para kausapin si Bongbong Marcos bago siya umalis papuntang APEC. Kinumpronta ko ng diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit mayroong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Alam nyo, si BBM English yan eh. Oh, that's not true. There's nothing like that. Okay. Ngayon, mga kababayan, think about it. Isipin nyo. So yung konteksto pinag-uusapan natin, yung sinabi ni Franz Castro ha. Kay Sara Duterte, ang ending niya, i-impeach ako. Yun ang ending niya. Nung sumabog yung balita, ang tumakbo sa isip niya, i-impeach ako. Okay. I-impeach ako, so lalapit ako kay Bongbong Marcos. Oo. Ngayon, yun ang iniisip niya ha. Pero wait lang mga kababayan. Balikan natin yung statement. Sumabog yung issue ng 125 million pesos. Ang sinabi ni Franz Castro, we in the Makabayan bloc think that impeachment talks now are still premature. Ibig sabihin, wala pang matibay na ebidensya for impeachment. So malamang sa malamang, walang impeachment na magaganap. So, kung ito ang sinabi ng Makabayan bloc na walang impeachment na magaganap, at ang sinabi ni PBBM, that is not true, there's nothing like that, sino nagsisinungaling? Eh di si Sara Duterte. Nag-assume siya na i-impeach siya. Bakit siya nag-assume? Guilty? Baka guilty. Kaya ang inisip niya, lintik mai-impeach ako. Gets nyo mga kababayan? Ayan, gets naman nating lahat. Siya nag-isip eh. Siya ang nag-isip na i-impeach siya. Ibig sabihin, dalawa lang ibig sabihin niyan mga kababayan. Either bobo siya at hindi niya naintindihan ang ibig sabihin ng
premature or guilty siya, kaya ang ending ng utak niya, ipapa-impeach ako. Ngayon, mga kababayan, Korekacho Paeng. Ngayon, mga kababayan, dahil lang isip niya, guilty siya at ipapa-impeach siya, tumakbo siya ngayon kay PBBM. PBBM, help me, help me. Ba't ako i-impeach? Blah, 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 blah. Oh. O di sagot sa kanya ni PBBM, that's not true. There's nothing like that. Tapos, the following day, eto na raw yung sinabi niya papunta sa APEC. The following day, sinabi daw ni PBBM, don't worry, I'll take care of you. Oo, sinabi daw, nung pa sakay na sa eroplano, etong si Presidente, papuntang APEC. Ayan, dyan. Ayan. Ayan si Sara, tapos ito si Presidente. Sabi daw ni Presidente sa kanya, I'll take care of you. Okay, mga kababayan, sabihin na natin, paniwalaan natin yung granted. Let's play the devil's advocate. Tama yung sinabi ni Sara Duterte. Oo, na meron talagang impeachment complaint. Sabihin na natin, let's play the devil's advocate. Na totoo yung sinabi ni Sara Duterte na merong impeachment efforts laban sa kanya as early as November 2023. Okay, assuming lang ha, nung sinabi ni PBBM na I'll take care of you, nagkaroon ba ng impeachment complaint from 2023 hanggang 2024? Wala, di ba? Wala, di ba? Walang impeachment complaint. Actually, maski nung very first impeachment complaint na na-file, anong sinabi ni President Bongbong Marcos? Wala akong sinasabing magkaroon ng impeachment. Ayoko nga ng impeachment eh. Di ba? Naalala nyo? Oo. Di ba yung paulit-ulit na sinasabi ni President Bongbong Marcos? Ayoko ng impeachment. Ayoko i-impeach si Sara Duterte, blah, 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 blah. Laging ganon, di ba? So, assuming na hindi nagsisinungaling si Sara Duterte, kunyari lang, alam naman natin nagsisinungaling si Sara. Pero sabihin natin hindi nagsinungaling si Sara. At totoo ang sinabi niya na si Bongbong Marcos ang sinabi sa kanya, I'll take care of it. He did take care of it. Hindi siya na-impeach. Hanggang ngayon, hindi pa siya impeached eh. Pero alam natin, mga kababayan, na wala talagang impeachment efforts during that time. So, nagsisinungaling si Sara Duterte.